the world the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sisindihan po natin ang ikaapat na kandila ng Adbyento. Nasa ikaapat na linggo na tayo ngayong linggong ito. Manalangin tayo. Ama, sa nalalapit na pagtatapos ng paglalakbay namin sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin ang kandila ng pag-asa, kapayapaan at galak. At kanais sinisindihan namin ang kandila ng pag-ibig. Gawaran mo kami ng lakas ng loob na magbahagi ng pagmamahal. Pagmamahal para sa buhay at sa sangnilikha, pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal, pagmamahal sa mga mahihira. Taos-puso kaming nagpapasalamat para sa pag-asa na inihandog ng iyong anak, para sa kapayapaan na kanyang ipinagkaloob, para sa kagalakan ng iyong espiritong ibinuhos sa aming mga puso, at para sa pagmamahal na nagliligtas, naghahatid namin sa amin sa daan patungo sa iyo. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang nitong mga banal na misteryo. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso sa krus upang ipahayag ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, hinihiling namin ito sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sidro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tulda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at sa lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin.
Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambayanan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ng Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, ang Enggel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakakagtang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Aring David. Paglapit ng engkel sa kinaroroonan
ng dalaga, binat niya ito, "Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasaiyo ang Panginoon." Nagluluminahnan si Maria sa gayoy pangangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kaulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ang anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugudan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglili at manganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magkapailanman, at ang kanyang paghahari ay walang anghang." "Paanong mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ang kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipinanak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya baog, ngunit nagli siya sa kabila ng kanyang katandahan. At ngayoy, 6 na buwan na kanyang pagdalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Kadalasan ang mga humiliya ngayon tungkol kay Maria. Si Gerald Manley Hopkins, Jesuit, isa sa paborito kong makata. May iba siyang pagtingin. Iba ang kanyang binibigyang pansin. Sa kaniyang tula, the Blessed Virgin Mary and the air that we breathe. Sabi niya, "Though much the mystery how, not flesh, but spirit now, and makes, marvelous, new Nazareths in us, where we shall conceive him morning, noon, and eve." Yung sinasabi niya ganito. Noon, hindi natin, mystery, yung sinabi ni San Pablo, ang mabuting balita yan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. So nananatili pa rin mystery. Though much the mystery how. Ngayon, hindi na sa laman, hindi na sa flesh, kundi sa espiritu na. Nangyayari kay Maria, nangyayari noon in the flesh, nangyayari in the spirit. At sabi ni Gerald Manley Hopkins, "And makes marvelous new Nazareths in us." Yung ating buong pagkatao ay ang Nazareth
Kung saan, sabi ng Makata, paglilihin natin si Jesus umaga, hapon at gabi. Ang lalim. Kasi puro panlabas yung minsan yung ating. Sinasabihan tayo ngayon, naniniwala ka ba na si Jesus pinanganak, ipinaglihi at pinanganak ng mahal na Birheng Maria in the flesh? Opo. Gawin mo rin in the spirit ngayong 2020 sa harap ng COVID, sa harap ng economic destruction, sa harap ng climate change. Kung isa sa buhay lang natin lahat, mababago ang mundo. Kung hindi ilang panlabas ang ating pananampalataya na bawat sandali magsasabi ka, sa akin bang gagawin ito? Pinaglilihi ko ang Panginoon? Ang tindi. Pati kaming mga pare, nai-intimidate kami dyan eh. So maganda yung magbisa ka, handa ka ng humili mo, tuturo ka ng katikisem, pero yung magtatanong ka, pinipilit kaming magtanong, hindi pa rin nagtatagumpay ang lahat. Pinipilit kaming magtanong, pinaglilihi mo ba sa buong pagkatao mo si Jesus sa bawat sandali ng buhay mo? Yun ang tunay na kahulugan ng Pasko. At paano mo nalalaman na pinaglilihi mo nga? By their fruits you shall know them. Ilang Pasko na nagdaan sa buhay mo? Ano nangyari? Anyari, sabi pa ng mga kabataan. Kaya Adbyento, pag-isipan din natin. Anong ibinubunga nung ang dami-dami ng beses pinagdiriwang natin ang Pasko? Pagkatapos ngayon, sinasabihan tayo, ikaw, in the Spirit, ang maglilihi sa tagapagligtas ng mundo. Nakakatakot. Kaya kanta-kanta na lang tayo ng Little Drummer Boy, galit-galit tayo dahil wala nang Christmas party, hindi masyadong masaya dahil sa COVID, hihintay tayo na may vaccine na darating. Very few of us ask the question, pinaglilihi ko ba sa bawat sandali ng aking buhay ang tagapagligtas ng mundo? So by their fruits you shall know them. Kaya ora et labora yun eh. Paglilihi mo, tapos manganganak ka ng mabubuting gawa, manganganak ka ng malalim na pamamaraan ng pagdadasal, manganganak ka ng pagpapasakit sa sarili mo, na huwag ka munang kumain ng hamon, mag-aayuno ka. By their fruits you shall know them. Dapat may pinapakita ka sa gawa na sa bawat sandali pinaglilihi mo ang Panginoong ating Diyos. Yan ang tinatawag na witnessing. Makita lang ng mga tao ang gawa mo, naniniwala na sila na Kristiyano ka. Sabi ni Gandhi, kinasusuklaman ko yung mga Kristiyano. Bakit po? Kasi malayo sila kay Kristo eh. Hindi ba dapat imitation of Christ daw? Di ba alter Christus, magiging ibang Kristo sila? Kaya ang mundo hanggang ngayon, hindi pa rin na-convert. Marami pa rin hindi nakakarinig kay Kristo. Dahil sa ating pamumuhay, hindi nila nakikita eh. Nagsisimba nga. Ganda-ganda pa ng Amerikana o kaya mamahaling barong. Paglabas, pipirma na ng cheque na yung nagsagasaan doon, COVID ang ikinamatay para mayroon siyang porsyento. Kaya ganyan tayo. Ganda ng ating Pasko. Ang dami. Misa ako minsan online dito ng 4:30. Umaabot ng 300,000 daw yung nag-view. O saan na yun?
Nagsimbala, hindi pinapakita sa gawa. Pati mga pari nga, hindi maganda yung witnessing ng kanilang buhay eh. Mamahalin yung mga kotse, wag na, nakakahiya lang yung mga kaparian na pag-usapan natin. Sila sana yung pinakamagaling na naglilihi kay Kristo morning, noon, and night. Kami dapat yan. Kaya sa Paskong ito, kaapat na linggo na tayo, Adbyento, gagawa natin ng paraan. Magbigay tayo ng patotoo na pinaglilihingaan natin si Jesus. Pagdasal ninyo yung mga seminaristang iyan na magiging epektibong testigo na si Jesus pinaglilihin nila sa kanilang puso. Pagdasal ninyo yung Society of the Divine Word, SBD. Ang aming ginagawa, ibunsod ang salita ng Diyos, mission and mission, biblical apostolate. Pagkatapos, yung ubod ng kaharian ng Diyos ay katarungan, kapayapaan, pag-aaruga sa kalikasan. So ang katarungan, pinaglalaban namin yung mga binaril na lang without benefit of the law. Pinagbabantaan ang buhay, kinakasuhan, yung aming mga pare. Yung iba naman sa amin, nagpapaaral ng mga out of school para mabigyan sila ng bagong oportunidad. Magkaroon naman ng pag-asa sa kinabukasan na hindi maralitaan na rin ng ilang lipi na. Justice. Yung peace naman, may patotoo. Galing Kenya. Kapatid namin. Baliwalaan na sa amin kung taga-saan ka, anong kulay ng balat mo, anong maging SBD ka, kapatid ka namin sa hirap at ginhawa. Peace. Nagpapaaral kami ng mga Muslim doon sa Marawi. Si Father Jerome Marquez, SBD, ang aming provincial superior sa Central Province, yun ang kaniyang passion. Katarungan, kapayapaan, pagtatanggol at pagpapaunlad ng kalikasan na ating sinira, ginahasa, wala na tayong respeto sa inang daigdig na pinanggagalingan ng ating buhay. Kaya kahapon, andun po ako sa Wawa uli. Binigyan kami ng DNR, 600 hectares. Tatamnan po namin yan. Ang problema, rumaragasa yung tubig mula doon sa kabundukan. Bumababa sa Provident Village. Kaya sa January 10, inimbitahan ko ang lahat. Kaya lang, baka wala pang vaccine. Sisimulan na namin river bank stabilization using bamboo. Tapos tatamanan namin ng Philippine Giant Bamboo dyan. May magdodonate ng 200 seedlings sa January 10. Nananawagan po ako kung meron kayong guadua angustifolia, iron bamboo yan, galing sa Ecuador. Bigyan nyo kami ng kaunti para maparami namin yan. Pagtatanim kami ng 1 milyong kawayan sa Marikina Watershed para matigil na yung baha, para matigil na yung pag-anod ng yaman ng lupa, para makatulong na mabawasan ang bighati na idudulot ng climate change sa atin. So sana, pagdasal niyo kami para maging totoo yan at magkaroon ng patotoo na yung mga SBD, missionaries, yung kanilang mga partner din namin, marami kang partner sa gobyerno at saka sa akadim, sa mga school. Pinaglilihin nila ang mananubos sa kanilang puso. Ang kanilang buong pagkatao, sana lahat ng Kristiyano, sana lahat ng Kristiyano, ang kanilang buong pagkatao ay magiging bagong Nazaret, kung saan pinaglilihin nila ang manunubos ng sanlibutan, umaga, hapon, gabi, magpasawalang hanggan.
Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa salita at sana sa gawa din. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid. Manalangin tayo sa Ama, pangtulad ni Maria, paglilihin natin sa bawat sandali sa ating buong pagkatao ang manunubos ng sanlibutan at matupad ang kalooban niya sa ating pamumuhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Matulad nawa ang mga namumuno sa simbahan sa mahal na Birheng Maria na matamang nakinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mabatid nawa ng mga lider ng pamahalaan ang kanilang katungkulan bilang isang pagtitiwalang pampubliko at harapin ito ng may karunungan, katapatan at masigasig na paglilingkod. Matugunan nawa nila ng may kahusayan ang mga pangangailangan ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapawi nawa ang anumang pangamba ng mga nagdadalang tao sa kanilang kalagayan at kumuha ng lakas mula sa pahayag ng anghel na si San Gabriel na huwag kang mangamba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga kabataan ang halimbawa ng mahal na Birheng Maria at ni San Jose sa pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos at gawing sentro ng kanilang buhay si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga Pilipinong malayo sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay ngayong Pasko ay mabigyan kasiyahan ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga kaanak. Maranasan nawa nila ang tuwa at kasiyahan, hatid ng kapanganakan ni Jesus, ang ating manunubos at Emmanuel. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga yumao na nakabahagi sa kagalakan ng Pasko dito sa lupa ay maranasan ang walang hanggang kaluwalhatian sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik natin ipagdasal ang ating sariling mga panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos. Tulad ni Maria, maipaglihin namin sana sa aming puso at buong pagkatao ang manunubos ng sanlibutan na siyang nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Thanks to your goodness, this prayer
Blessed be God forever. Amen. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid. Pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangin mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinampalatayanang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong luningning. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na magkakamit. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago sa ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo." Sa ganon ng paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala."
Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin aming mga kapatid na nahimlay, na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga namatay. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, haleluya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, haleluya. Amen, amen, amen. Amen, haleluya. Panalangin natin sa ating Ama sa langit na mapasa atin ang Kanyang kaharian ayon sa sinasaad ng panalangin na itinuro ni Jesus na Kanya anak. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami
Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Emmanuel, ang Diyos, ay sumasa atin. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakiintay na lamang ang mga usher upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Holy night, the stars are brightly shining. Is the night from our dear Savior's birth.
yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumukitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit ng may kakayahan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makahanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo, na bubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpagaling sa mga may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Arnold Johnson and Joseph Bernalevitz. Panalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. The Diocesan Shrine of Jesus, together with the Garden of Jesus, the Divine Word Community,
will celebrate the Misa Aguinaldo Christmas Eve Mass on December 24 at 8 p.m. This is live-streamed and open to the public at the shrine. For those who wish to physically attend our Masses in open air, the shrine has set up a video wall outside. The 10 p.m. Christmas Eve Mass on December 24 will only be viewed online. Our Shrine 2021 calendar and tala ng alay ko kay Kristo ngayong #Pascovid are now available outside the shrine. You may write your prayers in the stars that will be placed in our Christmas tree and will be blessed in every Mass. For our online viewers, you may click www.bit.ly/talapsapascovid to submit your prayer intentions. Support our social services and development ministry in their project to help indigenous farmers and indigent families by buying their black rice products outside the shrine. Journey with us this #Pascovid. We will all invite you to like our Facebook page and YouTube channel. Just search Shrine of Jesus, the Divine Word for announcements, spiritual reflections, and other church activities. Thank you very much. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Maraming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob buhat sa langit, ang iyong sambayanang narito ngayon sa iyong harapan. Pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. May the whole triune God live and reign in our hearts. Hearts of all people, Saint Arnold and Joseph, pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.